Hello guys, magandang hapon. Ano oras ba? Alauna na. Magandang hapon guys. Meron akong gagawin. So sabay-sabay na sira yung aming sealing machine. So ito yung aming napakalumang sealing machine guys. Homemade na 830. Yan. Yung aming homemade na lumang-luma na to guys. Ito yung pinaka-unang sealing machine namin. So more than 26 years na. Simula nung pero gumagana pa rin guys. So 26 years in service na to guys. Pero kung tinitingnan mo maganda pa rin. Yan 15003. So ito yung aming homemade na 750. So ang problema niya guys ay tingnan mo yung printing niya. Nag-i-stack siya no. Tapos gano'n na. So ito yung kino-complain ng ating user. Ayan. Ayan. So pag lukot yung ating ceiling. So nireklamo ng OR yan. So ang gagawin natin guys, gagawin natin to ngayon. So papalit tayo ng siguro yung Teflon tape. So sira na naman. So after 2 years o 3 years ata, sira na naman yung ating Teflon tape. So magpapalit tayo guys ng Teflon tape. So ayan. Ang ating HM750 na model. 750 to guys, ito yung luma. Ito pinakaluan luma eh. So ito naman yung aming isa na 850. So 850 yan guys, ayan o. So 850 model yan. So it's the same lang to guys. So ang pinagkaiba lang is yung version. So ito pinakaluman luma pero napakatibay guys. So 26 in service na to guys. Pero hanggang ngayon buhay pa rin. So bubuksan natin yan guys kung anong problema nito. So ito. So, gamit muna tayo ng ating gloves. Kasi mainit to eh. Mabigat. So pag na-maintain kasi dapat tagal natin yung ating mga makina guys. Tumatagal talaga. So kita mo naman yan. So maayos pa. So pag na-maintain yung machine mo talaga kayang tumagal ng 30 years. So ito naman ay sealing machine lang naman to, pang sisil lang to ng mga instrument na ini-sterile nila. So ito lang yung gamit nito. So ayun guys, pag tiningnan mo yung loob. Ayan. Yan. So ito yung ating mainboard. So tingnan mo, kumalas na yung ating guys. Teflon tape, yan o. Kaya wala ng Teflon tape yung ating kumalas na. Ito lang yung common issue nito guys sa tagal ko nang siniservisan to. Lumi na nga naman isa. So sa tagal ko nang sinervisan guys, ito lang yung common na sisira. Yung heater niya guys, okay yan, hindi yan basta-basta nasisira yung heater. Well, hindi pa ako nagpapalit ng heater nito guys kahit kailan. Hindi pa ako nagpalit. Simula nung na-acquire namin to. Hindi pa ako nagpalit ng heater. So, napakatibay nito guys. Ito lang, nagpalit na ako. Ito, yung motor. Yung motor nito at saka yung ito. Yung roller. Ito na, pinapalitan to kasi lumulutong to guys pag hindi na sa kumakapit dun sa
Yung pinaka bakal doon sa ilalim. So yan lang yung pinalitan ko dito. Ito yung motor. Pero itong control board, napakatibay niyan. Ito pala. Ito. Kinonvert ko na pala to guys. Kita mo. Itong SSR niya. Ito guys, ito mo, laki na. Makita mo hindi yan original. Ang SSR niya guys, maliit. Kaya lang ang problema, wala kaming mabili ng SSR nito. Yung solid state relay niya. Yan to. Minodify ko na lang yan guys. Ayun, convert ko na. Naka-screw na lang yan. Oh. Pero malaki yan. Malaki. Pero same lang siya ng voltage. So, 4 to 32 volts. Ang importante yung voltahe niya. Yung 240 at saka yung out niya is, yung control output voltage niya is 4 to 32 volts DC. So, pwede mo siyang gamitin. Yan. Tignan mo, may bakal na lang inilagay dyan. Oh. Sobrang tagal na. So, pero okay pa rin guys. Kaya kita mo mag-seal, okay pa rin siya. Ang problema lang natin is yung Teflon tape. So, yun lang yung napalitan ko dito sa tagal na ng machine na to. So, tingnan natin guys. Kaya lang mainit pa. So, hindi natin mahawakan dahil sobrang init pa yung temperature niya. Ito, hindi pa rin ako nagpalit ito, yung kanyang temperature sensor. Yan. Luma pa rin yung temperature sensor niya, pero tibay niyan. Ito ganito katibay yung mga made in Germany guys. Basta made in Germany guys, over-engineered. Ito yung RAM pala niya, nagpalit na ako ng battery. Ito yung RAM niya. Yan. Yung timekeeper RAM niya, nagpalit na ako ng battery dyan. Yun lang yung naalala kong pinalitan dito. The rest wala na guys. So, ito napakatibay talaga ng Howmid. Ito pa. Mayroon pa akong isang 850 at saka isang 750 model to guys. So, ginagamit to sa CSSD yung pang sealing ng sealing machine. So, iba rin yung pouch. Yung sealing machine namin na seal cut kung tawagin. Iba rin yun. Yung model naman nun is iba naman ang model ng seal cut namin. Yung seal cut naman namin guys is ginagamit lang namin yun pang cutting. So pang cutting. Hindi namin ginagamit yun pang sealing kaya medyo tumatagal din siya. Kasi guys yung seal cut pag ginamit mo sa pang sealing at saka pang sealing at saka pang cutting, madali lang masira yun. So sandali lang. So laging nag-aano yun. Laging nagja-jam. So ito guys, walang jam to kasi lumang lumang unit. So pagtanggal ng nito, dito lang. Tanggal mo lang tong screw. Pero ingat lang siya guys, medyo mainit pa. So medyo mainit pa kasi to kaya ingat lang sa pagtanggal. So tatanggalin ko na para lumamig. Saka guys, yung importante dito is yung alignment. Yan. So yung nga niya is sira na din. Yung meron kasi itong dapat dito. Yung parang plastic Pero okay pa naman. Pwede hindi pa naman siya sumasabit. Pwede mo rin palitan to. Yung plastic na to. Pero ang problema natin is itong heater ng heater. Yung Teflon tip ng heater. Ito to. So ito guys, kabilaan mong palitan. So pag nagpalit ka nito is kabilaan, hindi yung kabila, isa lang. So mas maganda kung palitan mo na ng kabilaan yan. Medyo ang problema lang ito, yung isa lang yung lumabas, yung naputol yung niya, Teflon tip. Isa lang. Pero kailangan na rin natin palitan ng buo. Ito, ingat lang kayo pag hilaan ito kasi meron tong switch. May dalawang switch yan. Kaya kailangan ingat lang sa paghila.
Kita mo may dalawang switch yan na wire. So hindi mo kasi matanggal yan hanggat hindi mo tutanggalin tong ano, yung ito. So itong sensor pwede mong tanggalin. Or ito naman kasi ano lang to eh, pang tension. Pang tension niya. So guys, medyo mainit pa kasi kaya mahirap baklasin. Mainit pa yung heater, matagal lumamig to eh. Spacer. Yan, ito yung ating heater. Pero huwag mong kalimutan, hindi mo ibalik yan guys. Error yan. So after nyan, tatanggalin natin itong ating may mga ano to guys, may mga spacer, yung mga high temp na spacer guys. Huwag mong kalimutan hindi ibalik yan kasi may alignment yan. So pag hindi mo na naibalik ng maayos yan guys, yung alignment ang problema. Pati yung mga spacer niya. Yan. So pag hila, meron ng mga sensor, may heater yan. Yan. Ingat lang kayo dito sa pinaka heating element yan. Pwede mong ihaba. Or yung isa, pwede mong tanggalin tong grounding. Tapos pwede mo nang hilain yan. So, mo lang yan. So, mainit pa. So, mainit pa siya. Balik mo lang yan para isa-isa lang ang palit guys nito. So, ano, mapapansin mo wala na siyang teflon tape, nasunog na. Yan. Naputol na yung kanyang teflon tape. Yan. So, meron tayong pampalit. Importante. Meron tayong pampalit. So, kahit luma na yan guys, meron pa rin kaming mga spare parts niyan. Meron pa rin kaming mga ito, teflon tape. So, kasi guys, noon, nung ito pa lang yung unit namin, nag-stock talaga kami ng ganitong marami na teflon tape. Kasi pag dating ng panahon, mahirap ka na makahanap ng ganyan. Mahirapan na tayong maghanap ng ating teflon tape. So, kuha ka lang ng sukat na saktong-sakto lang. Huwag sobra naman kasi sayang yung ating teflon. Kasi ito, dalawahan itong gagamitin natin. So, kabilaan yan. Kung kabilaan din, yan din yung isa. So, dapat dalawa yung puputulin mo. So, ito mahaba pa rin itong isa. Yan. Itong isa medyo may clean na pala.
So, dalawa lang, kabilaan. Palitan natin. Mainit pa. So ito guys, kasi mayroong gas-gas na siya. Oh. Kailangan kasi ito smooth. So kailangan lang natin kunting lihain. Liha lang na manipis para dumikit yung ating. Yan. Para hindi lang sa magaspang. Kasi pag magaspang guys, sasabit yung pouch mo. Sira agad na naman yung tiplon tape mo. Kailangan dito maganda yung niya, dikit. Nilabas ako eh. Saan? May kaso doon. Nagdala ako ng microscope doon eh. Kaya nga. Microscope na Yung ginamit lang microscope, kinuha ko yung galing OR. sa last nila, pumasok ako na Hindi ka Ba't pumasok ka doon may kaso? andun na ako eh. Ay, hindi pwede yan. Bukas pa na nun. Ay, pumasok daw pag may kaso kasi Kailangan clean daw, clean. kailangan ka. Yung sa labas lang diyan yung nandun sa Tapos lang sa labas. haba. Yeah. So, dikit na yan guys. Para safe. Ang tornilyo. So, kabilang side naman.
Okay. Ito isa. Ang baba naman guys. Yung sa baba. Ito, pwede mo na itong iangat. So, ganoon din, ingatan mo kasi may ano yan. Meron yan ditong ano guys, temperature cut off. So, kailangan lang din na ingat pagka tanggal. Saka yung ano niya, yung kanyang heater. Kasi kung hilain mo ng todo, ingatan mo yung heater kasi sasabit. Pero ang technique mo lang guys, isa-isa lang. Para hindi ka na mag tanggal ng connection ng ating heater sa ating temperature, over temperature cut off. So, yan. So, tanggalin mo rin to. So, ganoon din guys. Lihain lang natin kasi meron na sa ano eh. Para smooth yung kanyang ano. Yan yung technique na guys para hindi ka maputulan agad ng ano ng ating teflon tape. So kailangan na talaga malinis para kapit din yung ating teflon. Kasi pag hindi yan malinis, hindi rin kakapit yung teflon niya. So, linisan mo lang, lihain mo. Tapos lagyan mo ng alcohol. Linis. Ito, may sunog siya. So, yung ating teflon tape. Kailangan kasi itong matapos ng mabilis guys kasi mayroong nag-iintay na may kaso sila. Walang magamit kasi dalawa na itong nandito sa akin eh. So dalawa lang kasi ito guys. So meron pa kami dong seal cut. Pero hindi ko ginagamit pang ano yun, pang sealing. Talagang pang cutting lang para tumagal. Pero pwede nilang gamitin. Pero sinabi ko kasi sa kanila na huwag nilang gamitin pang sealing. Cutting lang. So, ganito lang pagkabit nitong ating teflon tape. Tapos yung screwan dito, bulatan na natin.
excited. Yun. So ayun guys, tapos na. Ikabit natin yung ating teflon tape. So ibalik na natin dito yan sa ating holder. So balik na rin natin itong ating, pero ibalikan, ilagay muna natin ito. Saka ito. Unahin pala natin ito. Hindi natin mailagay yan. So ito muna. So yun. Lalaglag yung ating spacer. So, pasok na yun dyan guys. Yan. Kailangan guys sabay para sureball. Tapos ito, tsaka ito. Tapos yung black. Uy! Okay. So, nag-play naman siya. Pitan natin guys. Okay. Suabe. So after that, ibalik natin yung ating ito guys, napaka-importante itong maibalik natin. Yeah. Kailangan kasi nakapatong yan, yung rubber. Tapos, ito. Ito pala. Kabilang tayo. Yan.
swak na yan. So, napipili naman siya. Okay. So, next, yung ating temperature sensor guys. Importante yan. Huwag mong kalimutan. Importante yan. Tapos, yeah. So, ito kasi yung nagbibigay ng signal ng temperature dito sa ano guys. So, ito ay kabit na natin. Tinanggal natin grounding. So, ano pa? Ito. So, linisan lang natin to guys kasi medyo ano na rin. Kailangan lang konting linis para tumatagal-tagal yung makina natin guys. Hindi kasi na malinis. May mga ano na siya, natanggal na ano. Sasabit yan dun sa ano eh. Kailangan ano. So guide drills lang naman yan. Dito. Ito yung ating may spacer. Yan. Ito yung adjustment natin guys ng ating yung bigat. Mamaya natin hagpitan yan para ma-adjust natin. So ito pa, yung tension niya. Yun. So yan guys. So naikabit natin ulit. So napalitan na natin ng ating fitment tape. At napalitan na. So ang gagawin natin guys is for testing. Maraming ano. So nandito yung mga natutunaw na ano. Ayan, linisin yan. So ngayon guys, paanda rin natin. Testing yan para ma-align natin yung ating strip ito. So sarado natin yan kasi hindi yan ano pag hindi nakasarado yan. Pag nakabukas to guys, hindi yan tumataas ang temperature. So antayin lang natin. So sa pagpalit ng ano guys, wala tayong cut off, 27 minutes lang tapos na nating kinabit yung ating teflon strips. So mabilis lang. Kasi hindi na natin tinanggal yung mga sensor niya ano guys, di ba? So tayo lang nating ma-reach na yung 180 degrees. So ito kasi guys is 180 degrees tong temperature na nakasit nito. So hindi yan magi-start pag hindi niya ma-reach yung ating temperature. So nasa 49 degrees pa. 50. So antayin lang natin guys na ma-reach yung ating temperature. So nasa 120 degrees na guys. So konti na lang, ma-reach na natin yung ating certain temperature. Kasi guys, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan gagana. Oh. Kahit i-on ko pa tong mga ano niya, hindi yan tatakbo yung motor. So antayin lang natin matapos yung ating certain temperature. Ayan. 150. Hindi na lang. Ayan lang natin. Naka 150 degrees na.
So, mainit na rin dito. So, ito guys, ito yung ating, kung mapapansin mo ba to sa mga bago. So, anong gamit nito? So, ito yung ating sizes, kung ano gaano ka laki yung ating isisil. So, ito yung adjustment niya guys. Oh. 30, 20, 10, 10. Yung sa labas lang ah. So, pwede mo siyang isit ng as in sagad na 0 talaga. Ayan oh. Yung pinakadilim dulon dito. Kung gusto mo nang maano, iagyan mo lang sa 10. Ayan. Yan yung gamit niyan. Ano. Sagad na sagad yan. Yan yung sagad na sagad. So, ilan na? 172. Malapit na guys. Good afternoon, Baymed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes po. Yung ano pala, yung ECG mo, hindi ko pa nabalikan dyan. DC. Sige po. Oo. Merong isa pa dito. So, patay pasyente. Ba't na ano nyo, hindi na dipib? Nag-artifacts yung kanyang ECG rating. Okay, sige po, ma'am. Meron ako sa dito eh. Sige po, ma'am. Sige. Mamaya po, ma'am. Mamaya pa. Okay, sige po, ma'am. Kasama ba yan sa, ano natin, sa budget? CAPEX? Okay, sige po, ma'am. Sige. So, ayun na guys. May tumawag lang. So, ano sa niya? Oh, 178. Pwede na ba? O, ayan. Gumagana na siya guys. So, okay na siya. Pwede na siyang mag-sell. Kasi ano na, 178. So, ito kasi kayo nakasit up, nakasit sa 180. 177. Ano na siya? Gana na siya. Ayan o. So, ayan guys, oh. Di ba? Hindi siya tumatakbo. Ayan. So, yan ang problema natin. Kailangan natin i-adjust yan, guys. So, adjustment yan, guys, dito. Kaya dapat talaga to, hindi mo dapat to higpitan muna. So, i-adjust muna natin dito. Ito yung pinaka-adjustment niya. Saka mo na higpitan yan pag ano na, swabe na yung ano niya. Ayan. So, dapat kasi yan pag nilagyan mo ng ano yan, tatakbo na agad yan. Ayan, pero hindi siya sumasabit siya dito banda. So, kailangan mo ng adjustment yan. 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 Dito naman sabit. So, baon lang natin yung konti. So, sumasabit sa banda dyan. Okay. So, dyan sa ganyan guys. Kasi dito sagad na sa itaas. So, sagad na yung ating taas pero
Sikat na. Ang ating i-adjust is dito sa baba. Yan. Gagawin mo, iangat mo na ito guys. Angat mo konti. Yan. Angat mo konti. Yan. So, tapos ulit. Padaanan mo natin ulit ang kung swabe na ba. So, ayan guys. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ayan. Swabe na siya. Kailangan guys, tumatakbo yung ating pouch. Yung ating yung ating papel na hindi hinahawakan, na dire-diretso para smooth. Yan. Pag kinakain niya, smooth guys. Yan. So wala kang dapat ganyan, swabe yung kanyang sealing na. Tsaka tingnan mo rin yung pagka-seal. Yan. Kung seal na seal. Hindi mo matatanggal yan. So, yun din yung isa mong titingnan. Yung ating pagsisil ng ating heating sa heating element. Yan o. Swabe siya. So, wala na siyang sabit guys. So, ang gagawin natin, sarado na natin. So, higpitan na natin to guys. Saka lang maghigpit nito kung adjusted na yung ating sealing yan. Saka yung dito. Yan. So, ayan. Ulit. Tingin, test natin ulit. Sasabit ba? Yan. So, adjust natin ito lang medyo malapit-lapit. Swabe, di ba? Swabe yung ating pagsisil. Yan importante. Yan. Dikit na dikit nga sa masyado guys. So pwede nating may naririnig akong parang kalas kasi. Sabit ng yon. Yung sabit nung ating rubber ito. Kaya masyadong Yan. So sa mga ganyang sabit guys, dito mo naman siya i-adjust ito. Yung ating allen key. Yung naririnig yung kalaskas pagkatapos ng pagsisil. Ayun o. Diba guys? So, adjust lang natin itong ating tensioner. Tensioner tawag dito. Itong allen key na to. So, swabe na. So, ito guys, pwede mo siyang alcohol. Kasi na to medyo na rin yung natin guys. Yung ating tooth belt. Swabe na siya. Okay na. So, subukan natin ng medyo malaking guys, malaking pouch. Ang malaking pouch, subukan natin.
So, yan. So, swabe na siya. Wala na siyang lukot. Yan. Wala na lukot, guys. Ayan. Ayan, guys. Swabing-swabe yung ating pagkasil. So, yan, guys. Ganun lang ka-simple yung ating paggawa ng ating pouch maker. So, patayin na natin. Ay, kailangan ko ng isarado. So, kasi kailangan nila to guys. Kailangan na to ngayon guys. Kasi wala silang magagamit doon. Kaya kailangan talagang palitan agad natin yung kanyang tiplon tape. Kasi nga, wala silang ibang magamit doon na machine. Kung meron lang sana magamit, hindi ko na ito madaliin yung isa. Kailangan wala talagang magamit doon. Kaya kailangan mong tapusin agad tong isang unit bago itong gawin ko naman itong isa. So, ba? So, magagamit pa natin ulit yung ating sealing machine. Yun. Tapos na guys. So, ready for ano na to? Ready for shipment. Return ko na to. So, ganun lang. So, i-heating ko na yan para mamaya pagdating ko doon, madali lang mag-init. Ayun o. So, initin lang ko lang yan para mamaya pagbalik, hindi na sila magpapainit. Ayun guys, ito yung isa. So, may gagawin ko rin yan. Yan. So, okay na. So, hanggang dito na lang tayo guys.